ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Linggo, November 2, 2025 at narito na ang pinakuling update sa magiging lagay ng ating panahon at sa minomonitor nating bagyong Tino. Lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong nasa labas ng ating area of responsibility. Ito yung bagyong tatawagin nating Tino kapag nakapasok na ito ngayong araw sa ating PAR. Meron itong international name na Kalmegi at huli itong namataan sa layong 1,230 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay na nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung mapapansin natin sa ating satellite ay mabilis na lumalakas at lumalawak ang kaulapan na sakop ng bagyong ito. Meron pa rin itong diametro o lawak ng kaulapan na umaabot sa 280 kilometers at sa mga susunod na oras asahang mas lalawak pa ang diametro ng bagyong ito. Base sa latest forecast track na inilabas ng Pag-asa, mapapanatili ng bagyo ang kanyang lakas bilang tropical storm category ngayong araw bago ito pumasok sa ating PAR at mamayang gabi inaasahang lalakas pa ito bilang severe tropical storm. Dahil dito hindi rin inaalis ang posibilidad na magkaroon ito ng rapid intensification o yung mabilisang paglakas na kung saan bukas ng umaga inaasahang lalakas na ito bilang typhoon category. Dahil dito posibleng isa ilalim na sa tropical cyclone wind signal number 4 ang maraming lugar sa Visayas bukas, lalo na yung mga lugar na direktang dadaanan ng bagyo. Sa gabi ng Lunes, inaasahang mas lalapit pa ang sentro ng bagyong ito sa may Eastern Visayas o di naman ay sa may northeastern portion ng Mindanao. Inaasahang magkakaroon ito ng landfall sa gabi ng Lunes o umaga ng Martes bilang isang typhoon category sa may Eastern Visayas kung hindi magbabago ang track nito o di naman kung mas bababa naman ay sa may Caraga region sa Mindanao tatama. Inaasahang tatawirin ng bagyo ang mga isla sa mga lalawigan ng Leyte provinces, Cebu, sa may Negros Island region, Panay Island at lalabas ito sa may northern part ng Palawan. Ngayong araw inaasahan na ring itataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa maraming lugar sa may Eastern Visayas at Caraga region dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, malalakas na pag-ulan ang inaasahan simula ngayong gabi o bukas ng umaga dahil sa bagyong Kalmegi o bagyong Tino, kaya paghandaan ang bagyong paparating sa mga lugar sa Visayas. Ngayong araw, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan ang Ilocos region at Batanes, dulot ito ng umiiral na northeast monsoon. Dahil dito, posible ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kung may mga katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas na pag-ulan. Samantala, shear line naman ang magdadala ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa may Aurora, Quezon Province at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Hindi rin inaalis ang banta ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa kung may mga umiiral na katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Samantala, ramdam na ang trough o yung extension ng kaulapan ng Tropical Storm Tino na magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands. Hindi rin inaalis ang banta ng mga flash floods at landslide kung may mga umiiral na katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. Samantala, localized thunderstorms naman ang inaasahang magdadala ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Para sa lagay ng mga pag-alon sa ating mga karagatan, matataas na pag-alon ang inaasahan sa Northern Luzon at Eastern sections ng Central at Southern Luzon. Posibleng umabot ito hanggang 3.4 meters. Samantala, sa silangang baybayin naman ng Visayas at Mindanao, posible ang mga pag-alon hanggang 2.1 meters. At sa nalalabing baybayin ng bansa kasama ng Palawan, nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, posibleng umabot ang mga pag-alon hanggang 1.8 meters. Manatiling nakantabay sa ating channel para sa mga susunod na updates. Yan muna ang latest sa lagi ng panahon. Ito po ang weather update ng bayan, maasahan anumang panahon.